Nakausap ko na si Atty. Ramoso, and all we have to do is to prove na niloko na si Abuela. Pinapirma niya siya ng papeles, sinabi niya na business papers to. Lantarang away na to Kahit na sinong tanungin mo, your abuela's no longer fit to run the business. Habang itong si Rocky, hari talaga ng sorry. Sorry dun sa nangyari sa inyo ni Sir Simon, Sayang kasi, Ma'am, Pag tinitignan mo nga si Simon, parang gusto mo siyang barilin, Pareho lang naman kami gusto ni Sir Simon, kung ano yung makakabuti sa inyo. Yun nga lang, Ano to? It's my resignation letter. lumambot tuloy ang puso ni Gabby kay Simon. Pwede ba, bigyan mo ako ng chance to make things right? Kawawang Gabby, nakasakay sa emotional roller coaster forever. Ninakaw mo na yung mga negosyo ko. Ngayon, gusto mo pang nakawin ang aking mga kaibigan? Tatawagin mo pa akong, ano yun? Tandang ulyanin. Oh! Oh my God! May gusto akong sabihin sa inyo, Ma'am. Magre-resign na ako bilang driver niyo. Mukhang aalis pa tong si Rocky. Baka pwedeng humanap na lang kayo ng kapalit ko. Teka, sino ba yung mabait mong sponsor na sagot lahat ng flight mo? Sir Ahmed. Alisin mo na yun! Ay! Oh my gosh! Nabubuang ka na ba talaga? Ay! Ikaw ang nabuang day, dili ako. Anong gusto mong gawin ko? Nakatihaya na lang ako? Tapos para sasagasain mo na lang ako? Hoy! Excuse me. Ikaw naman, Whitey. Huwag kang maniwala dito sa sinungaling na babaeng ito. Es una gran mentirosa. Alis yan. Eh baka naman nagmana lang siya sa kanyang biyanan. Ba, ano ibig mo sabihin? At isa pa, huwag mo akong tinatawag na Whitey, White ang pangalan ko, tao ako, hindi ako aso! Ready mo na yung list ng mga wines na kailangan i-order, tapos dalhin mo siya sa purchasing department. Waiter! Yes, ma'am? Hindi ikaw. You know yung girl. Yes, Monique, what can I do for you? Well, I want you to get me and my friend the most expensive cocktail. Eh, basta may pambayad kayo. Pero kasi sa pagkakaalam ko, you've never worked a day in your life. So, paano mo mabayaran yung in-order mo? Well, that is nonsense. You know, the owner never pays. Sino ba nang sabi sa'yo na ikaw may-ari ng resort? The paper with my mom says so. Stay. Mabuti pa, senyora. Keep her away from me! Senyora, mabuti pa. Pumasok na po tayo, senyora. Ha? She's Senyora, crazy. halika po. Sira na ang ulo niya. Flash, siyang sirang ulo talaga. Balikan ko pa yan. Tama na po, senyora. Madam! Pwede kitang bigyan ng kahit ilang gifts. Miss White, I don't buy jewelry that way. Hindi ako nag-gives. I'm going to buy everything. Cash. And only shows na konti lang talaga ang alam ninyo, no? Monique, ang power of attorney na pinangahawakan nyo, which I doubt is even real, says that you have the power to run the resort. Kung hindi mo siya naiintindihan, sige, tatagalugin ko para sa'yo, May karapatan kayo para patakbuhin ang resort. Pero hindi ibig sabihin na kayo ang may-ari nito. Naintindihan mo? Aling White, pasensya na po kayo sa nangyari. Hindi ko nga po maintindihan bakit nagkakaganito yung mga tao dito, Huwag mo ipagtanggol ang iyong amo dahil kung maitim ang kanyang kaluluwa, hindi rin maganda ang kanyang mga ginagawa. Okay? Vamonos, Tisoy! Sige na, Nay. Mauna na kayo, ha? Susunod na lang ako. Blah, blah, blah. Well, you can say whatever you want, okay? But all I know right now is that we are running this resort. So why don't you go run and get us your cocktail, darling? I've had enough of you, Monique. And I'm not taking any crap from you or from anyone. Lauring, pwede ba tayo mag-date sa linggo? Yun nga, Sabi kasi ni Jim Rod,
kailangan daw namin talaga ng tutukan ng bantay si Senyora Maxi kasi lately parang iba-iba na yung mga kinikilos niya eh. Alam mo, sa tingin ko talagang gusto lang tayong paglayuin ni Jim Rod eh. Hindi naman siguro. Sabi lang niya talaga, kailangan namin alagaan ng todo si Senyora. Si Tita, nagpasok sa'yo dito sa resort namin. I think sa kanya mo dapat sabihin yung intention mo para mag-resign. Kung tatanggapin niya, then fine. Pero bala kong sabihin na masyado kang valuable dito sa resort namin para bitawan. So, as far as your resignation letter stands, your resignation is not accepted. Nagkakaintindihan ba tayo, Simon? Sure. Very good. Ano ba naman, Auring? Puro ibang tao na lang inaalagaan mo. Kailan mo ba aalagaan ang sarili mo? Sige, alis na ako. Babalik na lang ako, ha? Hello, Monique. How are you? How's your mommy? She's okay. Will it be okay if you tell her if I can invite her for dinner? Bakit? Manliligaw ko na sa kanya ng maayos? Gusto ko siya i-dinner dahil meron akong business proposal. Akala ko kung anong proposal na. Nagpro-propose ng exotic cuisines yung head chef natin when it comes to our menus. Now, maybe 1 month, we'll have a Latin American theme. Brazilian, Peruvian. The next, I don't know, maybe African, Ethiopian, Moroccan. Ito yung costings ng ingredients. X, I'll give you the marketing estimates. Also, kailangan na pala ng new coat of paint yung outer walls. May portions kasi ng wall na tumutuklap na yung pintura, so we'll have to have them repainted. Hindi mo pa ba break? Bored na ako eh. Sinabi ng mamaya pa nga eh. Tsaka pwede ba umalis ka dyan? Hindi naman yan upuan eh. Lamesa yan. Baba! Bawal umupo sa lamesa, bawal mag-joyride. Sa lahat na ng bawal. Oh! Bawal din tumikim ng pastries. Parang gusto ko mag-picnic. Eh di maganda. Nang hindi ka nang gugulo dito sa kusina. Okay. See you in 2 minutes. Okay, fine. Bye-bye. Oh, look! Speaking of the she-devil. Wait lang, excuse me. Hello? Yes, Ma. What? Ha? I'm sorry, Ma. Hindi kita maintindihan. Good news. Okay. Sige. Uwi na lang ako. Hindi kita marinig. Okay? Bye. I'm so sorry, Franz, but I need to go. May good news si Mommy and she can't tell me over the phone. So, iwan muna kita. You can order anything you want. You're gonna put it in my tab. Take care, huh? Take care, girl. Monique, don't forget about the dinner with your mommy, okay? Yeah, whatever. Come on. Grabe, ang formal naman. Ang lamig parang Antarctica. Vaughn, can you go ahead? Peace talk ba to? Bes. May global warming na ha. Sana warm din kayo. Excuse me. Simon, kailangan ba talaga ganito tayo ka-formal sa isa't isa? I mean, just because hindi naging tayo, hindi naman dapat cold yung pakikitungo natin. I don't know, Gabby. I just need a lot of time. Just give me time, please.
Teka. 2 minutes? 2 minutes? 2 minutes pala. Tulong! May kumakay ng wifi! What? Again? Okay, Ma. What is this good news you couldn't tell me over the phone? Ma! How did that to you? Don't worry, darling. Makeup lang yan. Nag-experiment ako. And guess what? Nag-work ang plano ko. That old witch is finally ours. I swear, Ma. Lahat na lang ginagawa mo para makuha yung gusto mo kahit papangitan yung sarili mo, oh. Darling, nakakatawa mong sabihin, but I've never felt so good looking so ugly. Guys. Siya yung BFF ni Monique. Magkasama sila kanina. Kawawang babae, ang pangit ng taste sa kaibigan, ha? Ano kayang pinag-usapan nila? I'm sure nag-iisip na naman sila ng bagong paraan para makasira sa buhay ni Gabby. At sigurado ko na may kinalaman sila sa mga taong nag-press ng fire alarm kanina. Diba? Eh, so kung magplano sila, gusto mo ispiyahin natin, gano'n? Everybody, if I could just get your attention, please. Nakausap ko na yung fire chief na dineploy in response to the fire alarms. Now, apparently, there's been a small fire in the kitchen. But rest assured, everything is under control, and we are very, very sorry. OMG! What is happening to this resort? Ang gulo-gulo! Tignan mo! Ngayon may sunog na naman! Ano ba? Ano mo? This is my last resort! Sabi ng fire chief, nakabukas daw lahat ng Tito burners. Ahmed, may I talk to you? You're talking to me already. I understand na nag-alok daw po kayo ng trabaho sa driver kong si Rocky sa Riyadh. Oh, yes. Because you see, si Rocky, marami ko nakikita na potential sa kanya. Kaya, in-offer ko siya baka gusto niya magtrabaho. I hope you don't mind. I don't mind. I just hope lang na alam nyo na mabuting tao si Rocky. Oh, I know that. Kaya sana po, hindi mo siya takuhin. Hindi. Of course. I'll go ahead, huh? Okay. No more fire, huh? Yeah, thank you. Okay. Alam mo ba? Nung palabas yung mga tao sa kusina kanina, pumasok tapos kinuha ko itong mga sandwich na to. Alam mo, Trisha, medyo nag-aalala na ako sa'yo. Hindi ko alam kung may topa ka o bored ka lang sa buhay mo. O KSP, kulang sa pansin. Wow. This is a stroke of a genius. Yes, a stroke of a genius, all right. Sana nga lang ako ang gumawa. You mean to tell me hindi ikaw may kagagawa niyan? Simon, is there any reason kung bakit nagkaroon ng sunog sa kitchen kanina? I don't know, Gabby. It's all really strange. Sabi ni Ned, bigla na lang daw bumukas yung isang stove. Oh. The weird thing is, hindi naman ginagamit yung stove na yun eh. At ito pa, when the fire chief inspected it, lahat ng burners bukas. Sa tingin mo ba may kagagawan yung tao na gusto mag-sabotage sa resort natin? The same person na gusto magpakawala ng daga ng auction? I don't know. Until we have a reliable witness that would give us a suspect, wala pang ebidensya. Teka nga pala, asa si Trisha? Hindi, Ned. Tulad ng sinabi ko sa'yo, what's life without risk? Besides, kung ano naman kasi yung mga bawal, yung mga masasarap eh. Oh, katulad itong sandwich na to, hindi ba ito pinakamasarap na sandwich na natikman mo ever? Oh, diba? Talagang masarap to. Ako gumawa nito eh. Hindi siya masarap dahil ginawa mo. Masarap siya kasi ninakaw ko siya tsaka yung mga tao sa baba na tatanatan na hindi nila alam kung saan napunta to.
O sige, Bert, dali mo na yun sa kusina. Pakibanlawan na. Oo, kuya. O, Lo, napansin ko lang, parang wala kayong gana. Wala. Marami lang akong iniisip. Nakakamiss din pala wala si Asyong dito, no? Kailan bang balik nun galing probinsya? Ate Gabi, I really don't know what the big deal is. Wala naman nangyari. Trish, that's not the point. Yes, walang nangyari ngayon, pero paano kung serious na pala yung situation kanina? Ang sinasabi ko lang, kapag may emergency na nangyayari mga ganun, huwag kang lalayo sa akin. We're the ones responsible for you hanggat nandito ka sa Maynila. At hindi ka pa nakakawi sa Bacolod, we're the ones looking out for you. Okay? Magkapikunan daw sila ni Milet. Kaya magpapalamig lang daw siya muna ng ulo. Alam mo, Rocky, wala dito si Asyong. Tahimik ang bahay natin. Paano pa kaya kapag nakaalis ka na? Senyorita Gabi, Yes, Jim Rod. pwede ho ba ko kayong makausap? About what? Tungkol po to sa unpredictable behavior ni Senyora Maxi. Predictable behavior? Lo, alam ko naman ho na wala kayong kumpiyansa kay Sir Ahmed. Sana naman ho, magkaroon din kayo ng kumpiyansa para sa akin. Mabuti naman ho kasi yung nararamdaman ko para kay Sir Ahmed. Sana, mabuti rin ang nararamdaman ko sa mga taong nasa paligid ko. Bakit, Lo? Alam niyo naman na nagkaroon ng videoke party dito at naka-costume pa nga kami. Hindi ko kasi nakitang uminom si Senyora Maxi na sa buong buhay ko. Maski nung namatay ang abuelo badong nyo. Hindi naman sa masama yun, pero talagang ngayon ko lang sa nakitang uminom sa buong buhay ko. So, Jim Rod, lahat naman tayo napapainom paminsan-minsan. Opo, pero baka kasi nakapuslit na siya ng mga pag-inom-inom ng hindi nating alam. So are you saying na alcoholic si Abuela? Wala. Itong si Whitey galit sa akin. Kasi nagpunta ako sa bahay ng mga Barinuevo na nag-iisa. Pakiramdam niya, may nararamdaman ako para kay Maximiliana. Nung isang araw kasi, nasa loob kami ng kwarto niya at napagkamalan niya kung si abuelo badong nyo. At ang sabi niya Salvi, ayúdame. Tapos noon napagkamalan niya kung si Mang George. George? Meron nga ba, Lo? Lo, i-share ko lang sa inyo. Akala ko ako lang yung ambisyoso. Sigurado ka bang umiinom si Abuela? Gaya nga ng sabi ko, hindi ako sigurado. Wala akong katunayan. Pero, baka kasi lumalabas na ang mga sintomas ng kanyang sakit. It's too soon. Imposible. Ma'am Gabi, meron pong mga lalaki dito, hinahanap si Senyora Maxi. Taga-ano daw sila yung home economics ata yun. Teka, saan kayo? I'm Dr. Barbasa. Ako po ang administrator ng Green Pastures Retirement Homes. Sino nagpatawag sa inyo? Ako ang nagpatawag sa kanila. Panganib ng Abuela Maximo sa sarili niya, pati na rin sa mga nakapaligid sa kanya. Tanungin mo si Jim Rod. Andun siya kanina umaga. Jim Rod! Senyorita, kanina kasi, nilusob ni Senyora Max si Senyorita Araceli habang
bumibili siya ng alahas kay Aling White. You gotta be kidding me. Nagkaroon ng fire scare sa Blue Escape? I'm not kidding you. Napipilitang lumabas sa mga guests mula sa rooms nila and every... How neat is that? Bakit hindi ka masaya? I thought, masisiyahan ka na anything na makakahiya sa stepsister mo. Alam mo, magiging masaya ako kung matatapilok siya. Okay naman matatapunan siya ng paisa mo. But to have a substandard in my resort? Ako, bakit? Negosyo ng pamilya ko yun. Lalo na ngayon, kayo pa take over control ni Mommy doon. Hindi yun masaya. Kaya, kinausap ko yung abogado ko at sinabi niya na I have the right to press charges against Abuela Maxi. Pero naisip ko, nakakahiya naman kung magsasalpukan kami sa police department, sa barangay, o kaya sa face-to-face. Face-to-face? So, sabi ng abogado ko, ito ang pinakamabuting gawin. Bueno, ito ang statement tungkol sa nangyari kaninang umaga. At pati na rin sa mga sitwasyon kung saan makikita natin ang kanyang erratic behavior. Jim Rod? Yes, Senyor. That's my sworn statement. Duly signed and notarized. Sandali. Tara na kasi! Tara na! Ay, sandali lang. Ano ba naman kasi, Minnie? Bakit of all club dito pa tayo? Alam mo naman mausok dito. Von, may mission ka. Ako, may mission? Sino sa mga guys na yan? Siya. Siya ang mission mo, si Franz. Yung isang bangus na yan? Well, yes. Yes. I think we have enough to go on with this. Good. Andito siya sa loob ng kwarto. Teka, hindi kayo pwede pumasok. Sandali nga. Pwede pakiulit? Parang natuliro ko doon. Ano nililigawan? Ayan o, Bono. She's right for the picking. Tingnan mo yung mga kasama niya. Iniiwan na siya. Walay na. Go! Gaga, ano ka pa hindi po pwede dahil matagal ko nang kilala yan. Alam niya, bading ako. Hello? Hello, Ding. E di sabihin mo, nagbabading-badingan ka lang na all this time nagkukuwari kang bading para malapit sa girls. Kasi ang mga girls malapit sa bading dahil they trust them. Sabihin mo, nagbabading-badingan ka! Gabi! Abela! Dahan-dahan, ha? Yes, I can, Gabi. Matagal nang nagdi-deteriorate ang sitwasyon at kondisyon ng Abuela Maximo. Tingnan mong ginawa niya sa akin. May karapatan akong protektahan ang pamilyang ito from danger. And even if that danger means your Abuela Maxi. Ginawa na yun hindi dahil danger sa pamilyang to. Ginawa na yun dahil manloloko ka. Sige na, kunin niyo na yan. Gabi, wait for me. I'll get you out of this, okay?